Noong October 28, 1943, ay ang araw na naisakatuparan ng US Navy ang time travel, teleportation at visibility. Actually, wala silang naisakatuparan. Dahil ang eksperimento ay nagkaroon ng mapaminsalang kahihinatnan. Tara at alamin natin. Noong summer ng 1943, 2 taon pagkatapos pumasok ang US sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga American destroyer ay sinira ng kilalang German U-boat submarine. Ang mga sundalong German ay nakipaglaban at nakipagpalitan ng mapanganib na mga hakbang. Alam ng US Navy na may kailangan silang gawin ukol dito. Makalipas ang ilang buwan, noong ika-28 ng Oktubre 1943, ang USS Eldridge, isang Canning-class destroyer, ay dumaong sa Philadelphia Naval Shipyard. Na noon ang Eldridge ay nagtataglay ng ilang mga lihim. Ang USS Eldridge ay isang bagong kinomisyong sasakyang pandagat na nilagyan ng maraming malalaking generator bilang bahagi ng isang top-secret mission upang manalo sa labanan sa Atlantiko. Ang bulong-bulungan na nasa loob ng barko ay ang mga generator na idinisenyo upang paganahin ang isang bagong uri ng magnetic field na gagawing invisible sa radar ng mga kalaban ng barkong pandigma ng US at maging undetectable sa mga pampasabog ng mga kalaban sa dagat. Kaya't kasama ang buong crew na sakay ay oras na upang subukan ang system. At sa sikat ng araw at nakikita ng mga kalapit na barko, ang mga switch ay binuksan na nagbigay buhay sa isang powerful na generator. At ang mga sumunod na nangyari ay hindi inaasahan ng sinuman. At ito ay nagpalito sa mga siyentipiko at nagpatindi ng dekadang mga haka-haka. Inilarawan ng mga saksi ang isang madilim na berdeng hamog na pumalibot sa buong katawan ng barko at pagkatapos ay nilamon ito ng buo. At nang mawala ang hamog makalipas ang ilang segundo, ang Eldridge ay hindi lang invisible sa military radar. Ito ay hindi na nakikita ng lahat. Ito ay nawala. Hanggang sa misteryosong lumabas ito sa Norfolk, Virginia. Iyan ay sa layong 250 milya. At ang pinakakakaibang nangyari ay nang dumating ito sa Virginia na 10 minutong mas maaga kaysa nang mawala ito sa Philadelphia. Pagkatapos ay muling lumitaw ang Eldridge sa Philadelphia makalipas ang 10 minuto. At dito ay may malubhang nangyari. Ayon sa mga ulat, nang muling lumitaw ang barko, ang mga miyembro ng Eldridge crew ay dumanas ng kakilakilabot na mga pagkapaso at disorientation. At ang ilan sa mga tripulante nito ay dumikit sa mga pader na metal sa isang molekular na antas na hindi makakalas ang kanilang balat mula sa metal na kinakapitan nito. Na animo ay naging iisa ang pader at ang kanilang katawan. Namatay sila sa matinding paghihirap. Nabaliw na lang ang ibang miyembro ng crew at ang ilan sa mga crew ay tuluyang nang nawala. Kaya't nang mabalitaan nila na ang isang barkong pandagat ay naging invisible at may kakilakilabot na mga resulta, marami ang naniwala dito. Ito ay isang panahon ng digmaan na pinalakas ng mga delusion. Naramdaman ng mga Amerikano na ang totoong kasamaan ay nandyan lang sa kung saan. At hindi mahirap sa mga tao na mag-isip tungkol sa mga pangyayaring imposible. At sa mga panahong iyon, ang lugar ay nakikitaan ng mga conspiracy theories. Hindi nakakagulat na ang ilang mga Amerikano ay kumapit sa ideya ng isang invisible na barkong pandigma. Ngunit nangyari ba talaga ito? Habang umiiral ang USS Eldridge noong panahong iyon, wala ito sa Philadelphia sa araw na iyon o sa Virginia para sa mga ganong bagay. Ayon sa mga log ng barko, nasa New York talaga ito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang eksperimento sa Philadelphia ay walang kredibilidad. May something talaga dito. At alam natin ang katotohanan na noong October 1943 sa Philadelphia, ang gobyerno ay may mga plano. Noong 1940s, ang US Navy ay talagang nagsasagawa ng mga eksperimento na naglalayong i-master ang invisibility at ang ilan sa mga eksperimentong ito ay nangyari sa Philadelphia Naval Shipyard. Ngunit hindi ito ang aktwal na invisibility na kanilang ginagawa. Ang plano ay gawing invisible ang mga barko ng US mula sa mga pampasabog ng Germany sa ilalim ng dagat.
Noong panahong iyon, ginagamit ng mga German ang de Gauss bilang unit ng lakas ng magnetic field. Ang iba't ibang proseso na ginamit upang kontrahin ang mga pampasabog ay tinatawag na degaussing. Ang orihinal na paraan ng degaussing ay ang pag-install ng mga electromagnetic coil sa mga barko. Ngunit ang pag-install ng kagamitang ito ay mahal at mahirap. Kaya't ang Navy ay bumuo ng isang alternatibong pamamaraan na tinatawag na waping, kung saan ang isang malaking kable ng kuryente ay ipinwesto sa gilid ng isang barko na may pulso na humigit kumulang 2,000 amps. At binago o pinatahimik ng waping ang magnetic field ng barko na nagbigay daan upang maiwasang madetect ito ng mga mines. Ang degaussing ay hindi permanente. Habang naglalakbay ang isang barko sa Earth's magnetic field, ay dahan-dahang mapi-pick up ang field na iyon, nasasalungat sa epekto ng degaussing. Kaya ang mga barko ay kailangang nakaschedule ang pagdegast tulad kung magpapa-change oil ka. Gamit ang iba't ibang pamamaraan na ito, ang mga kaalyadong barko ay pinoprotektahan ng husto hanggang noong 1943. Ngunit ang German ay nakakasabay, kaya't ipinagpatuloy nila ang mga bagong pamamaraan upang subukang manatiling nangunguna. Lumilitaw na ang mga bagong pamamaraan na ito ay binuo sa Philadelphia noong panahong iyon. Gayunpaman, sa pagkakaalam natin, hindi sila nag-eeksperimento patungkol sa time travel. At first place, paano nagsimula ang alamat ng eksperimento sa Philadelphia? Bueno, nagsimula ang lahat noong 1955 nang ang isang lalaking nagngangalang Morris Jessup ay nakatanggap ng isang mahiwagang liham sa isang mail. Si Jessup, na may masters sa astronomy, ay nag-publish kamakailan ng isang libro na tinatawag na The Case for the UFO, kung saan tinalakay niya ang mga unidentified flying object at ang mga kakaibang paraan ng propulsion na maaari nilang gamitin. Ang libro ay nagdulot ng lubos na kaguluhan at ito ay isinulat ng isang siyentipiko na tila naniniwala sa mga alien o at least hindi niya nais na isara ng mga Amerikano ang kanilang isip sa ideyang ito. Para sa kanila, ito ay patunay na ang ideyang ito ng mga alien ay worth exploring. Binibigyan nito ang grupo ng mga believers ng kredibilidad at sila ay tuwang-tuwa dito. Nagsimulang bumuhos ng sulat mula sa mga fans. Sumulat ang mga tao ng mga liham tungkol sa mga strange sightings, mga bagong teorya, at mga malalaking ideya. Sa kalaunan, isang taong nagngangalang Carlos Allende ang nagsulat ng sarili niyang liham. At ang liham na ito ay nagsimula ng isang alingaw-ngaw, teorya at haka-haka na nakaka-attract pa rin sa mga naniniwala sa mga secret technology at mga cover-up ng gobyerno. Sa kanyang liham, sinabi ni Allende na nakatayo siya sa isang barkong pangkalakal at noong Oktubre ng 1943, ang USS Eldridge ay nakadaong sa malapit. At pinapanood ni Allende ang barko habang ito ay nawawala sa isang madilim na berdeng ulap. Sinabi niya kay Jessup na nagpakita ito sa Virginia 10 minuto ang nakalipas. Nang maglaon, bago bumalik sa Philadelphia, ang mga tauhan nito ay nag-fused sa mga bakal na bulkhead. At ang mga hindi namatay ay parang nabaliw na lang. Isinulat din ni Allende na alam niya ang science sa likod kung paano nangyari ang insidente. Ipinaliwanag niya na ang US Navy ay natanto ang unified field theory ni Einstein, kung saan ang electromagnetism at gravity ay sumanib sa isang field. So mapagkakatiwalaan ba si Allende? Well, malamang hindi. Lumalabas na si Allende ay gumagamit ng isang pseudonym, kahit na ito ay hindi malinaw kung bakit. Ang kanyang tunay na pangalan ay Carl Allen at siya ay nagka-interes sa mga UFO, alien at sa mga nagawa ni Jessup. Siya ay naging isang tagahanga at nagpadala ng sulat kay Jessup ng humigit kumulang 50 sulat. Si Allen ay talagang nakatalaga sa Philadelphia Naval Shipyard sa oras ng di umano'y insidente. Pero kung wala doon ang USS Eldridge, ano ang pinagsasabi niya? Ang sulat ni Allen ay talagang kakaiba at hindi lang dahil sa sinasabi niyang nasaksihan niya. Ang kanyang sulat ay magulo at kakaiba, halos walang katuturan. At isinulat ni Allende A.K. Allen na karamihan sa mga tao ay hindi nakaligtas.
Sinabi niya na ang isang mandaragat ay tumagos sa dingding ng kanyang quarters at kitang-kita ito ng kanyang pamilya at pagkatapos ito ay naglaho. Ang iba pang mga tripulante ay naglaho rin. Aniya, 2 rito ay nagliyab at nasunog sa loob ng 18 araw. Nakakapanindig balahibo ang kanyang kwento, ngunit medyo mahirap ding sundan. Gayunpaman, nagpasya si Jessop na bigyan ng pagkakataon si Allen. Kaya't sumulat siya pabalik kay Allen at humingi ng patunay at kapag ang kanyang susunod na sulat ay magulo ay hindi na lang niya ito papansinin. Makalipas ang 1 taon, 2 opisyal mula sa bagong tatag na Office of Navy Research na kilala rin bilang ONR ang nagpakita sa pintuan ni Jessop. Sila ay nakaitim na parang men in black. Ang ONR ay bahagi ng Navy na namamahala sa siyentipikong pananaliksik at mga espesyal na proyekto. Ang isang pagbisita mula sa kanila ay hindi magandang balita. Isang kopya ng aklat ni Jessop na The Case of the UFO ang ipinadala sa kanila at ito ay mukhang kahina-hinala. Mayroon itong mga anotasyon mula sa 3 tao na tinatawag ang kanilang mga sarili bilang gypsies. Ang gypsies ay sumulat tungkol sa eksperimento sa Philadelphia at kiniklaim nila na ang mga alien ang dahilan kung kaya't naglaho ang barko sa araw na iyon. Nakilala agad ni Jessop ang sulat kamay ni Allen. Gumamit siya ng iba't ibang kulay na tinta at sinubukang pekein ang sulat kamay ng 3 katang-isip na tao. At dito ay sinasabi niya na ang isa dito ay alien. Kalaunan ay inamin ni Allen na siya ang gumawa sa mga ito. Gayunpaman, ang katotohanang sineseryoso ng ONR ang mga anotasyong ito ay isang red flag sa ilang mga conspiracists. Ang ibig kong sabihin ay, kung ang eksperimento sa Philadelphia ay hindi kailanman nangyari, bakit ang ONR ay may pakialam sa aklat na ito? Well, tandaan natin na kung paano ang US Navy ay nagsagawa ng invisibility test sa taong yon. Malamang na ang mga sinulat ni Allen ay, well, kahina-hinala man ay katulad pa rin ito ng mga totoong kaganapan. Sa palagay ko ang lesson dito ay, kung mayroon kang mga teorya tungkol sa mga secret experiment ng gobyerno ay ang huwag itong ihayag. Well, patuloy na sinusubukan ni Allen na patunayan na ang kanyang nasaksihan ay totoo. At si Morris Jessop naman ay nahaharap sa ibang problema. Ang kanyang career bilang isang manunulat ay humina pagkatapos ng nakamamanghang katanyagan ng kanyang unang libro. Sumulat si Jessop sa pangalawang pagkakataon, ngunit ito ay hindi pumatok. Sinubukan niya ng isa pang beses, ngunit ang kanyang pangatlong libro ay nabigo at ang kanyang mga publisher ay ibinagsak siya ng tuluyan. Naging desperado si Jessop na bawiin ang ilan sa katanyagang iyon at nakakita siya ng pagkakataon mula sa eksperimento sa Philadelphia. Nagsimula siyang bumuo ng pananaliksik sa mga claim ni Allen at nangolekta ng anumang impormasyon at mga posibleng patunay na pwede niyang mahanap at naging obsession ito para sa kanya. At noong 1958, ibinigay niya ang kanyang pananaliksik sa isa niyang kaibigan, si Ivan Sanderson. Siya ay nagsumamo kay Sanderson na panatilihing safe ang research niya dahil ang pakiramdam niya ay may mangyayaring masama sa kanya. Noong ika-19 ng Abril 1959, tinawagan ni Jessop ang kanyang kaibigan na si Manson Valentine. Sinabi niya kay Valentine na nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang mga natuklasan at gusto niyang makipagkita sa kanya sa susunod na araw para maibahagi ng personal ang balita. Ngunit hindi na siya nagpakita. Natagpuang patay si Jessop sa kanyang sasakyan noong araw na iyon, ika-20 ng Abril. At ang resulta ay pagkalason sa carbon monoxide. Isang hose ang inilagay sa exhaust pipe na pumuno sa kotse ng nakakalason na gas at ang mga basahan ay inilagay sa mga bintana upang maiwasan ang anumang usok na makalabas mula sa kotse. Sinabi ng mga opisyal na kinitil nito ang kanyang sariling buhay. Walang autopsy na ginawa. Ang kamatayan ni Jessop ay nababalot ng misteryo. Masyado na ba siyang malapit sa katotohanan na kailangan na siyang patahimikin? Maraming mga teorya tungkol sa nangyari kay Jessop. Si Jessop ay nalulungkot sa mga taon at buwan bago siya namatay. Ang kanyang mga libro ay hindi bumibenta. Lumayas ang kanyang asawa at siya ay nasa isang malubhang aksidente sa sasakyan na nagdulot sa kanya ng malalang sakit, kaya posibleng namatay siya sa sarili niyang kamay. Gayunpaman,
nakakapagtaka pa din na ang isang barko ng militar ay talagang nawala sa isang misteryosong berdeng hamog. Well, tulad ng sa mga kaso ni na Carl Allen, Morris Jessup at ng iba pa, ang paghahanap ng mga sagot ay maaaring magdulot sa atin ng kabaliwan o mas masahol pa.